Ikinadismaya ng Department of Foreign Affairs ang pagtanggi ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa hiling na extradition o pagpapauwi kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Naisa na ng gobyernong mapauwi si Teves para paharapin sa kaso kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Pero itinanggi ito ni Teves. Ayon sa DFA, nakakadismaya ang kawalan ng tiwala ng Timor-Leste sa paghahatid ng katarungan sa Pilipinas na isang founding member ng ASEAN na gustong salihan ng Timor-Leste. Sabi ng DFA, mahalagang ipakita ng Timor-Leste ang pagiging bahagi sa diwa ng pagtitiwala at pagtutulungan sa mga miyembro ng ASEAN. Dapat din daw itong ipakita sa relasyon nito sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posible umanong maapektuhan ang ASEAN bid ng Timor-Leste kasunod ng pagtanggi nila sa extradition ni Teves. Nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil sa ipinatawag nitong investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Senadora na gusto man daw makausap sana ang kapatid hindi magawa dahil marami raw humaharang. Sa inilabas na findings ng komite ng Senadora, nalabag daw ang mga karapatan ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Paglilinaw yan ni Senadora Amy Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing. Is it President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Sa preliminary findings ng hearing, idiniin na walang legal obligation ang Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol. Hindi rin biglaan ayon sa report ang pag-aresto dahil bago nito ay minomonitor na ang mga galaw ni Duterte at may mobilization ng mga pulis. May mga pahayag din aniya ang gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto kung may request ang ICC sa Interpol. Maliwanag para sa komite na nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos na dalhin siya sa abroad. Ayon pa sa komite, ipinagkait kay Duterte ang karapatang mabisita ng pamilya nung inaresto at karapatang mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya. Dapat may managot sa pangyayari ayon sa Senadora. Mahalaga raw mailabas ang rekomendasyon ng komite lalo't maaaring may mga susunod na arrest warrant pang i-issue ang ICC. Kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. Kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo. Kaugnay naman ang desisyon ng Senadora na kumalas na sa alyansang binuo ng Pangulo. Palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Sabi ko, kakalas na lang ako. Nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya sasama sa oposisyon, kundi mananatiling independent candidate. Pero umaasa pa rin daw siya na magkakaayos pa sila ng Pangulo. Lagi naman akong nandito. Mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi idinetalya ng Senadora ang humaharang sa pagitan nilang magkapatid. Sabi naman ng palasyo, on the part of the President, we cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Hirit naman ni Attorney Salvador Panelo na dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis
ng lumabag na batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Dagdag ni Panelo, hindi totoong humingi ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. Unang-una, hindi siya mag-a-apply. Never will he apply kahit anong asylum. Ayaw na ayaw. Hate na hate niya. Pangalawa, walang asylum sa China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ramdam na ang tag-init sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw, pumalo sa 47 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan, Pangasinan. Ikalawang beses yan ngayong linggo na ganito katindi ang alinsangan doon. Nasa danger level din ang 42 hanggang 44 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Cagayan, Catanduanes, Cavite, South Cotabato, Olongapo at Palawan. Sa forecast ng Pag-asa para bukas, posibleng 42 hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Maalinsangan din sa Metro Manila na aabot sa 40 degrees Celsius. Sa kabila ng napakainit na panahong dala ng easterlies, may tsansa pa ring umulan sa ilang lugar, lalo't may umiiral pa ring low pressure area. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero kikilos pakanluran at lalapit sa Visayas sa mga susunod na oras. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Southern Luzon, pati sa halos buong Visayas at Mindanao. Doble ingat po dahil may matitinding bugos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaari ring makaranas ng pag-ulan ng Metro Manila lalo na sa hapon at gabi. Mula sa sitio, sa syudad naman tutungo ang maaksyong kwento ni Lolong na mapapanood na mamaya pagkatapos ng 24 oras. Pero bago yan, may exclusive sneak peek muna sa mga aabangan ninyong eksena. Makichika kay Aubrey Carampel. Dahil sa pagsasani puwersa ni Julio, Donna at Ivan, naging madugo ang labanan sa sitio Tumahan. Kaya may mga nagbuwis ng buhay. Pero kung akala ng mga kaaway, tapos na ang laban. Si Lolong na ginagampanan ni Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid, hindi basta-basta susuko at magpapatalo. Ang nakilalang bayani ng bayan sa sitio Tumahan, ngayon ay babangon at mapapadpad sa syudad. Ngayong gabi, magsisimula na ang bagong yugto ng Kapuso Action Drama Series, ang Lolong, Pangil ng Maynila. From Lolong Season 1, gusto natin na ibahin at mas pagandahin pa ang mga ginagawa natin ng mga eksena. So, siguro tapos na ang kanyang responsibilidad doon sa isang lugar na Tumahan. Kaya ngayon, mas malaki na ang mga makakalaban ni Lolong, mas mabibigat, mas delikado ang kanyang mga tatahaking mga laban. At lahat po ng yon ay matatagpuan po natin dito na sa Maynila. Bagong lugar, bagong yugto, at may mga bago ring makakasama si Lolong. Tulad din na Roel Santiago, Yasser Marta, Ketchup Eusebio, Matt Lozano, El Villanueva, at ang nagbabalik kapusong si Tessie Tomas, na huli raw nakatrabaho si Ruru noong 2016. Nakabase na sa UK si Tessie, pero paminsan-minsan ay umuuwi raw siya kung may magandang alok na proyekto. Gaganap si Tessie bilang si Lola Gracia, ang aampon kay Lolong sa Maynila. I find Ruru a very committed actor. Yung gagawin niya lahat, maski napapanood ko rin siya sa Black Rider, mahihirap, no? Tapos dito, ganun din. And ako din, medyo mahirap na kagad yung eksena ko. Nagpaabot din ng paghanga kay Ruru ang kontrabida ng serye na si John Arcilla. Naaawa ako sa pinagdadaanan ni Ruru as an actor and as a character kasi sobrang emosyonal at sobrang nakakapagod, talaga nakakadrain yung nangyari. Iba kasi yung kay Ruru eh. Alam mo yung hindi lang dahil binigay sa kanya, talagang inakap niya. And I'm really so proud of him. Papasok rin sa kwento ang karakter ni El na si Tetet, na magiging love interest din ni Lolong. I know how Ruru works, I know how serious he is, and we share the same passion. So kapag may ganun akong katapat na aktor, sobrang excited ko makatrabaho yun. Bago naman tuluyang magsimula ang Lolong Pangil ng Maynila, eksklusibo ang mga eksenang ito. Si Dakila mismo ang magdadala sa Maynila kay Lolong. Ano nangyayari dyan? Ako!
paano maililigtas ni Lola Gracia si Lolong. Mga unang araw ni Lolong sa Maynila. Iligtas mo sila. Ang pag-cruise ng landas nila ni Manuel at ang magiging misyon niya para sa kanya. Kung natuwa kayo sa mga action scenes na napanood natin sa unang yugto ng Lolong, ngayon sinisigurado po namin na talagang mas titindi at ang bawat eksena mapapanood nyo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pambihirang nakilala naming hiker na pumalik sa Mount Pulag. May nakita sa mga nilalang, hindi lamang niya nakita, na-videohan pa niya. Anong hayop kaya ito? Parang nasa alapaap daw ang pakiramdam ng hiker mula General Santos City na si Paul B. Nang mag-hike siya kamakailan sa pinakamatayog na puntok sa Luzon, ang Mount Pulag. It was our first time malayo sa Mindanao. Pinaghandaan talaga namin. Very enlightening na nakapunta kami doon first time. Tsaka malamig ang panahon. Ang view sa trail, makapigil hininga. Kaya di na siya nagduda kung bakit binansagan itong playground of the gods. Maganda yung may sun, fine weather. Makikita mo ba on the left side yung mga farming. Pero habang sinusuyo daw ng kanilang grupo ang Mossy Forest Trail, may tila gusto raw makipaglaro sa kanya. I was thought was a kabayo or kambing na nandyan lang together with the farmers. Hanggang sa kanyang napagtanto na hindi pala ito kabayo o kambing, kundi ang napakailap na usa ng bundok. Wala siyang sungay, I presume female deer yun. Pero malaki talaga siya. Lumapit pa ako, parang na-bewildered na ako. Anong usa nga ba ang nakita ni Paul B? Kuya Kim, ano na? Ang naispatan ni Paul B sa Mossy Forest Trail ng Mount Pulag, isang Rusa Mariana o Philippine deer. Kilala din ito sa tawag na Philippine Sambar at Philippine Brown deer. Sila ay mga nocturnal. Gising sila sa gabi para maghanap ng makakaing damo, dahon at prutas. Tuwing umaga naman, sila ay magpapahinga sa kagubatan. It's a natural behavior of usa na maging elusive or medyo maging mailap sa mga tao. Itong mga usa na to, they were usually hunt. Pag may nakikita silang tao, akala nila sila ay sasaktan, may nakikita silang kakaiba, is for them to have their what we call a fight or flight reaction. Ang Philippine deer, endemic o sa Pilipinas lamang mahahanap. Sila ay nakatira sa mga isla ng Luzon, Polillo at Catanduanes, Mindoro, Samar, Leyte at Mindanao. Pinaniniwalaan namang sila ay posibleng extinct na sa Bohol at Marinduque, habang diniklara naman silang extinct na sa Biliran. Ayon sa IUCN, vulnerable na ang mga Philippine deer at kabilang sa mga banta sa bumababa nilang populasyon ay ang pagkasira ng kanilang tirahan o habitat loss. Isa yun sa mga pwede natin gawin as a part of conservation to protect our mountains, to protect their natural habitat, not least to preserve this particular vulnerable animal. May isa pang species ng usa na makikita dito sa Pilipinas at may ispatan ito sa bago nating pera. Ito ang Rusa alfredi o Visayan spotted deer na nabubuhay sa mga rainforest ng Panay at Negros Islands. Mabilis itong makikilala dahil sa maliit nitong katawan, maigsi nitong mga binti at sa mga spot nito. Isa ito sa tinuturing na rarest sa mga usa sa buong mundo, pero sila endangered na o nanganganib ng maubos. At alam niyo ba ang mga Visayan spotted deer ay tinampok sa 500 peso polymer banknote? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Featured sa virtual gaming world ang Pinay skateboarder at Olympian na si Marjeline Didal. Dagdag si Didal sa roster ng professional skaters at isa sa mga pinakabagong playable characters ng video game na Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Teaser pa lang, kaabang-abang na, lalo't kuhang-kuha ang itsura ng two-time SEA Games gold medalist mula sa forma, overall look, at skateboarding moves. Pagpapalakas ng militar ang isa sa mga tatalakayin ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa kanyang pagbisita sa Pilipinas bukas ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Makakapulong ni Hegseth si Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan ang mga polisiya ni US President Donald Trump.
Hindi idinetalye ni Romualdez kung pag-uusapan ang ulat na magde-deploy umano ang Amerika ng karagdagang units ng medium-range capability o MRC Typhoon missile systems sa Pilipinas, pero ang tiyak-an niyang pag-uusapan ay ang nalalapit na balikatan exercises na ikakasa sa April 21 hanggang May 9. Ani Romualdez, makahulugan ang pagbisita ni Hegseth sa bansa dahil ito ang unang foreign trip na ginawa ng Defense Secretary ni Trump. Indikasyon daw ito na hindi kasama ang Pilipinas sa pagtitipid ng Amerika sa mga tinutulungang kaalyado. Sinagot ng aktor na si Buboy Villar ang mga mabibigat na alegasyon ng kanyang ex-girlfriend. Kabilang ang pananakit umano at di pagbibigay ng sustento sa anak. Makichika kay Nelson Canlas. Mabigat ang mga aligasyon ng dating girlfriend ng actor-comedian na si Buboy Villar. Sa kanyang social media posts, sinabi ni Angeline Gorens na nakaranas siya umano ng pananakit kay Buboy, pananakal at pagmamura. Minsan, sadya daw ibinangga umano ni Buboy ang kanilang sasakyan, sakay si Angeline at kanilang anak. Inakusahan din ni Angeline si Buboy ng pagpapabaya dahil bihira daw itong bisitahin ang dalawa nilang anak at halos 2 taon anyang hindi nagbigay ng sustento. Sa pagharap ni Buboy sa GMA Integrated News kanina, sinabi niyang ikinagulat niya ang mga paratang ng kanyang ex. Itinanggi ni Buboy ang paratang na sinasaktan niya noon si Angeline. Dumaan sa buhay ko po na yung tatay ko din ay nananakit sa aking nanay. Alam ko po na mali ang manakit ng babae. Mahal na mahal ko yung nanay ko. Kaya kahit kailan hindi ko maisipan, nasaktan siya. Malabo po. Tungkol naman sa aligasyong hindi raw pagsusustento ni Buboy sa mga bata. Napag-usapan na po kasi namin yan dati pa sa VAUSI. May napag-usapan namin ito ng legal at approve ito ng VAUSI. Last year, I think, last year medyo mahina po sa taon, pero last year yun. Nakapag-usap kami, nakapag-meeting ako with ng mami niya at saka nung daddy niya. Nandun kami, nag-usap kami. Sinabi ko talaga kung ano yung parang kaya ko as a father. So, naisarado naman po namin ng maayos yun. Kaya yung mga ganitong pangyayari, I mean, kung isipin kong mabuti po, nakakalungkot. Para sa komedyante, mag-iiwan pa rin siya ng respeto para kay Angeline at sasarilinin na lang ang bersyon niya ng kwento. O hindi ako para mansira ng tao. Kasi yan po yung pinaka-ayoko. Yung may sasabihin ako sa isang tao na hindi naman po totoo. Kaya yung mga ganung bagay po, pinagdadasal ko na lang po talaga, Sir Nelson. Kasi unang-una po sa lahat, yung mga ganitong usapan, nasa tamang venue po ata dapat. Ayon kay Buboy, nakipag-usap na raw siya sa ina ni Angeline. Mensahe niya sa dating girlfriend. Siguro yung sinasabi po ng utak ko ngayon at damdamin, parang kailangan ko muna siguro magpakalma muna. Ikalma ko talaga yung sarili ko. Kasi nga po, parang kailangan kong kumapit muna siguro sa proseso na ito. Kailangan kong yakapin yung sakit. At bitawan later on. At andun pa rin naman po yung magpatawad. Baka hindi naman po ako ganong klaseng tao na yung sinasabi ng iba na sana iayon naman daw sa mukha, sana iayon naman daw sa ugali, yung kung wala sa mukha, sana Sinisikap din naming makuha ang reaksyon ni Angeline sa mga sinabi ni Buboy. Nitong weekend, nireveal ni Buboy sa podcast nila ni Tuesday Vargas na Your Honor na mayroon siyang non-showbiz partner at mayroon din silang 8-month-old na anak. Lumabas din sa naturang podcast ang kanyang partner at sinurpresa si Buboy for his birthday. Lagi lang ako nakasupport sa'yo through ups and down, alam mo yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Miss Iya Arellano, ako po si Lexi Gonzalez. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Lexi. Salamat sa iyo, Lexi. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.